Magandang araw mga kabataan at OFWs na tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Ako si Lan ng #WalkWithLan. At ngayon, tayo'y tatalakayin natin ang isang issue lang po na maaring magbago sa takbo ng ating bansa. Ang banta ng pag-aaresto kay Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo at paano ito direktang nakakaapekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Clickbait ba? Hindi. Katotohanan nito na kailangan ninyong malaman. Isipin ninyo, dalawang matatapang na senador, mga kasama ni Digong sa paglilinis ng daan, biglang may warrant, timing. Perpekto habang naghahanda ang Senado para sa trial ni VP Sara Duterte. Coincidence ba? O kalkuladong hakbang para pahinain ang oposisyon? Stay with me hanggang dulo. May mga shocking revelations, witty facts, at calls to action para sa bayan. Hit like kung ready kayo sa mga critical na analysis. Mga kaibigan, grabe. During the time of former President Rodrigo Roa Duterte, talagang nasaksihan po natin ang paglilinis sa mga kalsada literally and figuratively. Okay, sa mga drug addicts na yan, paglilinis ng daan, sa parking, makikita mo, mga daan, hindi na nagpa-park ang mga tao. Nilinis niya binigyan niya tayo ng Dolomite Beach. Sino mag-aakala na pwede pala magkaroon ng ganyan sa Maynila? Okay? Nilinis niya ang Boracay, yung sa Bohol, linagyan ng mga airport, at saka yung mga bypass roads. Naku po, talaga namang nilinis niya talaga, literally and figuratively. Okay? Ngayon, syempre, meron siyang implementer dyan. Walang iba, kundi si Bato de la Rosa as PNP chief. Tapos, nilagay yan sa Bureau of Correction later on at naging senador nga ng bayan. 2 beses na siya nahalal noong 2019 tapos noong 2025. Di po ba? Okay? Pero hindi siya vigilante, kundi tagapagpatupad ng batas laban sa droga na sumisira sa kabataan natin. Paano naman si Bongo? Ang loyal na alalay ni Digong, focus sa health at ayuda para sa mga mahihirap. Okay? Sovereignty muna. Mga kababayan, bakit ngayon lang? Political weaponization. Walang official public warrant as per recent ICC statements. Pero ang ingay ng media ay parang convicted na sila. Parang telenovela. Timing na timing para sa impeachment plot. Mga Gen Z, millennial, alam nyo ba na ang droga, ang killer ng dreams nyo? Si Bato at Bong ang nagtanggol niyan. Pag nawala si Bato at Bong sa Senado dahil sa arrest, mawawala ang numbers para i-defend si VP Sara Duterte. Ito ay hindi tungkol sa justice. Ito ay power grab. Calling, Senator Soto. Okay, ang Senate composition yan mga kaibigan, voting thresholds. Mga Duterte allies ang backbone ng oposisyon. Habang busy tayo sa ICC drama, ano ang nangyayari sa ekonomiya sa West Philippine Sea? Distraction tactic. Parang chess, i-sacrifice sa knights si Bato at Bong para ma-checkmate si Queen Sara. Pero tayo mga kababayan, hindi natin ito papayagan. Mga OFWs, kayo ang backbone ng ekonomiya. Si Sara at ang mga ito ang nagbibigay ng ayuda noon. Huwag kayong maniwala sa fake news. Research muna. Comment down below mga kaibigan, mga kababayan. Sara supporter kung naniniwala kayo sa katarungan. Okay. Tough. Si Bato po mga kaibigan, tough po yan but principled. Filed bills despite absent rumors. Hindi siya nagtatago, nagtratrabaho para sa bayan. Si Bongo naman, Mr. Helpful, scholarship, medical aid, puro serbisyo. VP Sara Duterte, education champion, anti-drug continuation, youth-focused programs, hindi corrupt, target lang dahil malakas sa masa.
Kung si Bato ay berdugo, bakit maraming pulis at tao ang sumusuporta? Kasi alam nila ang totoong kalye. Habang pinaglalaban natin ito, stay safe sa biyahe. Check mo yung best motorcycle helmets and dashcams sa Lazada at Shopee. Trending ngayon para sa safety nyo, mga riders at OFW drivers. O kaya wireless earbuds sa Shopee para clear ang calls home habang nanonood nito. Bakit ICC over local courts? Sovereignty issue. Youth angle, future nyo ito. Huwag hayaang kontrolin ng dayuhan ang politika natin. Timeline of impeachment mga kaibigan ha, legal loopholes, why number matters. Kung mawala ang dalawa, domino effect yan sa Senado. Siyempre may chilling effect yan sa iba pa. O baka ikulong pa si Jingo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero. Nako po, lahat po yan member ng minority. Ha? So most likely, ibuboto yan against the rule of the majority. Ganun naman po yun no? Okay? Okay, kung dalawa, -3 pa, di 5 na po yun, di ba? O, kaya lang, kailangan lang naman ng 9 na boto para ma-acquit si Pangulong Sara Duterte. Yan, inaano na po natin, Pangulong Sara Duterte. Asartalo na naman yung mga trolls. Tinatawag na po natin Pangulong Sara Duterte. Anyway, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Subscribe, like, share sa mga OFW chats nyo. Mga bagong bayani, mabuhay po kayo. I-share nyo po ito. At para naman po sa mga kabataan na nag-aaral ngayon dito sa Pilipinas at sa buong mundo, comment your thoughts. Bato, Bong, Sara, laban ba o hindi? Siyempre mga kaibigan, before we end, quick shout out to Trending Finds. Ayan, yan po ang hilig din natin, yung affiliate marketing. Salora for comfy fashion na pang-araw-araw para sa mga busy youth. Natin, Shopee multi-cookers for easy home meals at power banks para di malobat sa mahabang diskusyon. Support local sellers while staying informed. God bless the Philippines. Laban tayo. See you in the next video. Mabuhay ang Pilipinas.